Alam nyo guys, ma-share ko lang. Be careful talaga what you wish for. Our tongue is really um, powerful. So we need to speak life always. Sabi ko noon, parang gusto kong, kasi 'di ba yung mga iba nagbago yung buhay nila from sobrang masama silang tao na hindi mo maisip na nagawa ng isang tao yung nagawa nila before. Then nang nakatanggap sila kay Christ, nagbago talaga yung buhay nila. Talagang totally different na sila. May testimony. Ako, sabi ko, parang ang sarap ng ganun, no? May makikita talaga yung pagbabago from ano ka before, tapos na nakilala kay Christ, nagbago ka na. Sabi ko, parang gusto ko na ganun experience. Nako, ang hirap pala. Walang problema sa buhay noon. Hindi naman kami ganun kayaman. Hindi rin naman kami talaga mayaman. Parang sakto lang nakakakain sa araw-araw. Ah, kasi nagtitinda kami. Pero nang itong may asawa na ako, nagulat ako parang ano ba, ayoko ng ganitong experience sa buhay. Ang daming utang, yung sweldo mo, eksakto lang. Hindi ko maisip paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. So, meron din ako mga mistakes na ginawa na dahil doon ako din yung naghihirap ngayon. So, parang naisip ko, ayoko pala ng ganun. Whatever yung binigay sa'yo ni Lord. Pwedeng hindi mo naman kailangan dumaan sa pinakamasaklap na bahagi ng buhay mo para masabi mo na meron kang testimony. Kung ano yung buhay mo ngayon, you can always be at living testimony by living um, true Christian life every day na binabago mo yung mga nakikita mo mga weaknesses mo, yung mga ugali mo na kailangan mong ayusin, ganyan, and you're becoming more close to God. Hindi na natin kailangan ma-experience yung mga masasamang mga pangyayari para mapakita natin sa tao na we're really a changed person. Mahirap. So, congratulations talaga dun sa mga tao na from very malungkot and hindi magandang experience sa kanilang buhay when they met Christ, nagbago sila. Let's celebrate with them. Pero huwag na nating naisin yon kasi napaka-strong nila na kinayan nila yun, no? So, kanya-kanya talaga yung binibigay ni Lord sa atin ng mga testimony, kanya-kanyang experiences. Pero kung anong kalagayan mo ngayon, be thankful. Kasi pag dinisar mo yung iba na hindi naman naka-design for your life, nako, napakahirap. Pero at least nga, still experience pa rin yung grace ni God. Pero Lord, ayoko na ng ganito. Pero I know, maganda rin na experience ko para at least I'll be careful sa mga ginagawa ko and kailangan mas maging dependent ka pa rin kay Lord. Pag wala ka talaga ng devotion every day, busy ka na lang sa work, sa buhay mo, paghahanap buhay, talagang makakalimutan mo talaga kung sino ka ba talaga. And pag nandun ka na sa rock bottom ng buhay mo, tsaka mo marirealize, hindi ako to. Wala ako dapat dito. Pero God is still good. Every day, nararanasan pa rin natin ang kanyang grace. And we are surviving and everything. And lahat na nararanasan natin yan, ang mga pagsubok yan, kabigatan sa buhay, malungkot na pangyayari, everything will come to pass. Basta magpatuloy lang tayo manampalataya. God will always make a way for us and kung ano man yung nagawa nating pagkakamali, it's going to be a big testimony na pwedeng mag-encourage sa mga susunod na generations so sa ibang mga tao na nakaranas ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay nila. So God bless us all. God loves us.